Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong tasa reading. Isa ito sa pamamaraan para malaman yung kapalaran ng tao. Ipinapakita dito sa tasa na merong person, na meron kang kausap online, pwedeng phone mo ang gamit mo or computer. Mas ipinapakita sa tasa yung koneksyon para sa career or negosyo. Dahil sa pagpupursige, pagsusumikap, may magandang resulta or kita sa mga magandang aksyon na ginagawa mo. At saka ipinapakita rin dito na merong person na malambing sa alagang hayop. Mukhang may dalawa kang alagang hayop at napaparami mo pa ito. Namatayan ka ng alagang hayop at yun yung nag-guide sa mga inaalagaan mong hayop ngayon. Ayaw kasi nung namayapang pet na malungkot ka. At para sa ilan, kung nakapag-apply ka na sa ibang lugar or ibang bansa, meron ka pang ibang bansang mapupuntahan. Doon mas magiging maganda yung kapalaran mo. Kumbaga, mas magtatagal ka. Maghanap ka man ng panibagong trabaho, related pa rin sa trabaho na nasimulan mo. Sa pangatlo or pang-apat na apply, ibang karir naman o kaya ibang posisyon ang mapupunta sa iyo. Imposible yun para sa iba, pero sa iyo naging posible. Kasi yun yung nakatadhana. Maganda rin yung may experience mo sa ibang trabaho. At magsishift ka ulit ng ibang trabaho kasi yung trabaho mo yung puro kontrata lang. Yung walang permanente. Ang ilan sa inyo okay na sa iyo ito pero ang ilan ito talaga yung gusto mo. Naghahanap ka kasi ng trabaho na mababalanse mo yung personal mong buhay at saka ang ilan ang hinahanap mo yung malaking kita kaya paiba-iba yung trabaho mo. At saka meron din person na ito kasi yung kontrata na napirmahan mo. At saka tuloy-tuloy na maganda yung kita mo. At sa ganitong simpleng pamumuhay mo, happy ka. At saka kahit na merong dumating na problema sa iyo, maharap mo ito ng payapa. At pagkatapos nito, may good news na darating. Sa simpleng pamumuhay mo, meron pa rin may inggit sa iyo. Kaya kailangan protektahan mo yung sarili mo. Kung alam mong ayaw sa iyo ng person, ikaw na mismo yung umiwas. Para hindi maapektuhan yung emosyon mo at saka makaiwas ka sa negatibo. At saka kahit hanggang dito, tuloy-tuloy pa rin yung swerte mo sa financial. At may mga taong makakatulong sa iyo na kapareho ng mindset mo. Sila yung dapat mong mas pahalagahan. At saka maraming taong makakakilala sa kasipagan mo at saka marami ka ring magiging kaibigan. At dahil nga sa ang ilan sa inyo malayo ka sa family mo or person mo, namimiss ka nila. Masaya nilang hinihintay yung pagbabalik mo o kaya tawag mo. At saka merong person na magpapapansin sa iyo kasi gusto ka niya. Hindi mo magugustuhan yung pang-aasar niya o kaya yung pagiging sweet niya sa iyo. Pwedeng katrabaho mo ito or kakilala. Gamit naman ng mystical cards, alamin natin
kung ano pa yung ibang mensahe. Itong unang card na The Raven, itong card na ito ang nagpapaalala sa iyo na sa panahon na nawawalan ka ng pag-asa or marami yung challenges na kinakaharap mo, maniwala at magtiwala na merong milagro na mangyayari sa buhay mo. Itong The High Priestess naman ang nagsasabi na yung kutob mo ang magbibigay linaw sa sitwasyon mo. Kailangan lawakan mo yung pangunawa mo kasi may mga sitwasyon na hindi papabor sa iyo. Huwag mo itong personalin at kailangan mas manaig yung solution mo sa problem. Itong The Cow naman ang nagsasabi na ang universe ay gusto na gawin mo yung parte mo at gagawin din niya yung nararapat na tulong para sa iyo ng may kagalakan. Kailangan mo kasing ipakita sa universe kung ano yung deserve mo na blessings na para yun ang ibigay sa iyo. At kung meron mang hindi pabor na sitwasyon, may posibilidad na ma-delay ito, kaya kailangan habaan mo yung pasensya mo, yung paunawa, at magpatuloy ka sa buhay mo. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano ang iba pang detalye or anong energy ang makukuha natin para sa mga earth signs. Kukuha din ako ng 2 cards para sa clarity. Paalala nga pala guys para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The High Priestess, The Magician, Ace of Swords in reverse. Sa mga cards na ito ay pinapakita na kahit na meron kang kinukutuban na sitwasyon, happiness mo nito or merong pagdududa, hinaharap mo to ng kalma. Ito yung ipagpatuloy mo, yung maging focus sa kung ano yung purpose mo sa buhay. Estudyante ka man, nagtatrabaho, or anuman ang estado ng relasyon mo. Kapag napangunahan ng emosyon yung mga plano mo, magkakaroon ng delay, madidistract ka. Pero hindi naman ikaw yung dahilan kung bakit magkakaroon ng delay, kundi yung dahil sa mga taong kasama mo or nasa paligid. At saka kapag tumaliwas ka sa mga maling gawain ng iba, mapagtutulungan ka kaya hanggat maaari, mas gamitin mo yung talas ng kutob mo para sa better solution. Para naman sa career or negosyo, merong mga surprises na magaganap. Pwedeng malipat ka ng ibang trabaho or ibang lugar. Ang iba naman ay meron kang bonus na akala mo hindi na darating. Kung hindi ngayong buwan na ito, sa mga susunod na buwan, mas lalo kang magiging busy. At para sa mga naghahanap ng trabaho, kailangan ipakita mo yung best mo sa bawat interview. Huwag kang mahiya. At maging challenge sa iyo yung mga bago mong gagawing trabaho or bagong posisyon. Para sa ilan na nasa relationship, ang ilan sa inyo nagkaroon ng secret marriage o kaya nagkaroon kayo ng baby na hindi mo alam o hindi mo naramdaman. At saka para sa ilan na nasa relationship, may nasasabi sa iyo yung person mo
na dinaramdam mo. Kaya nagkakaroon ng pagkalito at saka pagtatalo. At saka pareho na kayo ng person mo na nahihirapan makipag-communicate. Itong 5 of Cups ang nagsasabi na tayong lahat may kanya-kanya tayong battle sa buhay at maharap mo din kung ano yung problema or challenges na nangyayari sa iyo. Na kahit mag-isa mo lang tong harapin, kailangan mo tong solusyonan para magkaroon ka ng peace of mind at saka maging kalma yung nararamdaman mo. At saka huwag kang mag-alala sa mga challenges na nangyayari sa iyo kasi nagagawa mo na makasurvive anuman yung mga problemang dumarating sa iyo. Ito naman yung second na card para sa clarity. 5 of Pentacles. Itong 5 of Pentacles na nagsasabi na may mga temporary problem na nangyayari sa buhay mo. Kailangan mong pag-isipang maigi yung bawat solusyon sa dumarating na problema sa iyo. At saka hindi ito yung tamang panahon para magdesisyon ng biglaan. Kakailanganin mo din yung opinyon ng kapwa mo. At syempre, yung matulungan din yung mga taong tumutulong sa iyo. Para sa ilang single, pareho niyong kinikilala ng potential person ang isa't isa. Nandun yung mga bagay na meron kayo na pagkakasundoan, pero unti-unti nalalaman mo na marami kayong pagkakaiba. Pero gusto mo pa rin kilalanin yung potential person na kung pwede ba kayong maging magkarelasyon or magkaibigan lang. King of Pentacles, the Fool, the Lovers. Ibig sabihin ng tatlong cards na ito, merong mga blessing na dumarating sa iyo na nakikitaan mo ng malaking potensyal. At saka open ka para sa bagong direksyon or pagbabago sa buhay mo. Kasi maraming opportunity na darating sa iyo, kaya mas maigi na tingnan mo yung bawat option para magkaroon ka ng wisest choice. Sa financial, positive itong mga cards at maliligayahan ka kasi merong kita na magpapatuloy. Kasi ang ilan pwedeng ma-promote o kaya tumaas yung sweldo mo or magkaroon ng bonus. Merong yung money at saka career advancement. May mga person na ang katuwang mo para sa malakihang kita ay ang person mo o kaya ang family. Magiging busy ka sa mga darating na blessings sa iyo. Para sa ilang single, dahil nga sa ini-enjoy mo yung buhay mo, nakaka-attract ka ng iba't ibang romantic partner. Pero hindi ito pang seryoso na o kaya pang long-term na relasyon. Nagtataka ka din kung bakit maiksi lang yung mga nagiging karelasyon mo para sa ilang single. Pero soon, mamimit mo yung soulmate mo. Hindi siya kasali dun sa mga nakarelasyon mo na maiksi. Bagong person ito na magpapabago sa pananaw mo or pakiramdam about love. Ang ilan na nasa relationship, meron kang karelasyon na kasal na lang yung kulang sa inyo. Pero nagkahiwalay din kayo at iba yung pinakasalan mo. Ito muna ang clarity na card ang alamin natin. The Emperor. Itong card na ito ang nagsasabi na kapag naging leader ka, ikaw yung magiging magandang halimbawa. Or kung hindi man ito yung mangyayari, kailangan mong i-inspire
yung bawat taong nakapaligid sa iyo para mapabuti yung buhay nila. Mangyayari ito kung nasa sa iyo na yung acceptance at saka willing kang matuto para mas magkaroon ng improvement sa buhay. Yung mga experiences mo ang maishishare mo sa kapwa mo na para ma-inspire sila na ipagpatuloy yung purpose or goal sa buhay. Ito naman yung next na clarity na card. Three of Cups. Ang ibig sabihin naman nito, meron kang emosyon. Kumbaga meron kang opinion na hindi mo sineshare sa iba. Nauunahan ka kasi ng hiya o kaya may mga person na yung bang tinututulan ka agad yung sinasabi mo. Pero kahit na, kailangan mo ipagpatuloy na magkaroon ng meaningful yung conversation mo sa kapwa mo or sa family mo. At saka ito yung time na mas mai-energize ka kasi magkakaroon ka ng time sa family mo, sa person mo, or sa friends. Magkaroon ng confidence at saka dun ka sa grupo na katulad mo na marunong makinig. At saka para sa mga nasa relationship, kaya sumama ka dun sa person na hindi mo naman karelasyon pero naging kayo kasi ito yung kutob mo at saka nararamdaman. At para naman sa ilan na nasa relationship, patuloy na happy ang relasyon niya ng person mo. Nagkakaroon ng pagkakaisa at saka opportunities. The Strength, Queen of Wands, the Devil. Pinapaunawa ng tatlong cards na ito na may sitwasyon na kailangan yung nakokontrol mo. Kailangan ng communication at saka yung maisaayos mo yung mga situation na dumarating. Huwag hayaan na madiktahan ka ng iba. Importante rin kung ano yung gusto mo or nasa isip. Sa kalusugan, kung ang ilan sa inyo nagkaroon ka ng sakit, binibigyan ka na ng sign ng katawan mo na mas healthy ang kainin, mag-exercise at magkaroon ng sapat na tulog. At saka kung ang ilan gusto mo na magkaroon ng baby, ito na yung tamang panahon. Nakatatlong cards ka na. At saka nakadalawang cards na rin na kailangan palitan na yung mga unhealthy na habit. At para sa ilan na single, ito na yung perfect time na makakamit ka ng potential person. Yung kapareho mo na mahilig sa adventure, magiging exciting yung relasyon nyo. At para sa ilang single naman, may potential person na nagpapakita sa'yo ng interes pero alam na alam mo na yung potential person na yon ay hindi magsiseryoso sa iyo. Kaya lang hindi matunugan ng potential person na alam mo na yung estilo niya. At para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, ikaw yung magaling humawak ng relasyon nyo. Kaya nagiging stable ang relationship. At saka habang lumilipas yung panahon, mas lalo nyong minamahal yung isa't isa. At para naman sa ilan, kung nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo ng person mo, pag-isipan mo tong mabuti kung dapat bang isalba or dapat nang tapusin. Para mauwi sa forever yung relasyon nyo ng person mo, kailangan meron kayong teamwork at saka yung bang merong pagkakaisa. Mahirap ituloy yung relasyon kung mag-isa ka lang nagpaplano. Itong Five of Wands ay binibigyan ka ng sign na huwag kang matakot na sumubok kahit na hindi mo alam kung ano yung magiging outcome.
Kasi wala namang masama kung meron kang susubukan. At kahit na mahirapan ka na hanapin yung happiness mo at saka magpapa-excite sa'yo, ay maganda pa rin naman yung magiging progress. Worth it pa rin sa huli. Itong Page of Cups ay may mga opportunities na darating na kung ito yung gusto mo, go for it. At saka, kailangan mong i-express yung sarili mo. Huwag mong hayaan na manguna yung hiya. Kung ano yung nasa isip mo, yun yung sabihin mo. Kasi hindi naman makakasakit ito sa kapwa mo. Kasi marunong ka namang makiramdam or makisimpatya sa kapwa. Kasi may ilang person na gusto mo nang tuparin yung matagal mo ng pangarap.